Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Kumusta? Pagkausap niyo mga kaibigan, may nakakarinig na ba sa kanta natin? Ako po yung pamangkin ko, Tito Boy. And inuulit-ulit niya yung chorus. Ano lang siya, 4 years old. Tapos, since pinapakinggan nga namin sa bahay yung songs, kinakanta niya rin. Kahit hindi niya alam exactly kung tungkol saan yung song. Kahit targeted siya for the community. It's nice na makakita din ng ibang tao na sineselebrate din yung music with us. Sarap pakinggan nun. Because in the beginning, I said this na sa dulo ng kwentong ito, ang mga kanta natin, love letter as you would say. Yes, yes. Love letter to the world. Pero yun nga, yung ating first na kinakausap ay ang komunidad. But yes, the song is for the world. The song, you know, at the end of the day, it's about how good your song is. Naalala ba ang kanta? Ikaw? I'm proud to say po, Tito Boy, na buong circle of friends ko, onti na lang, kabisado na nila yung bilang. Talagang ano sila, talagang party-party sila. Ako si John Mark, ako si Kuya Anton, ganyan sabi ko. Ay, ako pa rin. Ganun. May mga ganun dito, Boy. Nakakatuwa. Actually, sa ABS nga dito, Boy, may mga nakakasulubong na lang ako biglang kinakanta. Parang hindi ko alam kung nangangasar. 1,000,000. Ganun kalakas yung recall niya dito. Oo. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa lang yung suporta. And I'm looking forward to the club tour. I'm looking forward to the performance videos. Ang dami pa, no? Ang dami pa. Yung nga, Tito Boy, sabi ko po sa kanila, may GC po kasi kami tatlo. Parang weird nung feeling kasi after nung press con, parang feeling ko tapos na. Parang after nun, ano na mangyayari? Pero I mean, na-realize ko na tuloy-tuloy pa rin yung promotion. Kaka-release lang talaga. Siguro unreal lang siya sa feeling na yung pinaghirapan din namin for months, naririnig na ng lahat ng tao. We're not going to talk about just our songs. We're going to talk about singing and how you guys do it. Una muna, how do you take care of your voices? For me, puyat po talaga yung kalaban. Okay. Well, di naman po factor yung malamig, yung mga matatamis. Pero for me po talaga, pagkulang ka sa sleep. And when you talk about sleep, ilang oras? For me, mga full 10 hours. 10 hours? Mga Grabe. Galing. Sulit. Sulit talaga. Talagang pagising ko, klaro siya. Meron po. Oo. Ikaw, John? Yung iniiwasan ko po yung super lamig an hour before and an hour after. Kasi parang since mainit yung body, yung lalamunan, parang masya-shock yung throat pag bigla mong nilagyan ng malamig. Tsaka matatamis po, Tito Boy. Hindi rin ako mahilig as a person. Maanghang din po, Tito Boy. Hindi ako makain ng before. And if you do, you lose your voice? Nangangate po, Tito Boy. So, mas mahirap i-control. Kung paano ko siya alagaan, Tito Boy, water lang po talaga. Hydration. Apo. Pag kulang ang tulog, what happens to your voice? Hindi siya 100%. Pag kumanta ako, di ko na lalabas. Sumasabit Feel ko talaga kulang. So you make sure before a performance, kailangan talaga kumpleto ang tulog. Opo. Pero sa mga pagkakataon na hindi may iwasan na kulang talagang tulog, what do you do? Yun po, water din po. Did you always sing, even as a child? Yes po, as in. Baka po pagpanganak pa lang po sa akin. No, but your earliest memory. Ang kinder po ata. Ano yun? Kumakanta ka na? Sumasali ka sa contest? Pinakanta po ako sa parang United Nations. As early as that, and then what happened? Tuloy-tuloy na po. Like, palagi na po akong pinapakanta sa mga school events. And then, nag-try po ako mag-contest. Anong klase mga contest? Amateur. Nananalo, natatalo din? Ganun? Amateur. But your biggest contest was? TNT po. TNT na. Opo, yes. Paano mo pinaghandaan ang TNT? Actually, di po ako handa nung unang salang ko po. Di ko po ini-expect na mananalo ako na as a What was the song that you did the first time you joined? Basang-basa sa ulan. Sige, yung
bahagi lang. Heto ko, basang-basa sa ulahan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong maituluhan at mapauwasan ng aking kalungkutan, ang aking kalungkutan, ang aking Ang sarap, no? How did you meet Raven? Kasi bago ka namin nakilala, Jerwin was talking about you, you know? Paano kayo Naalala mo? Yes po, Tito Boy. Actually, si Raven, nakita siya nung isang alaga ko, Tito Boy, si BGY OJL sa TikTok. Tapos sabi niya, Coach, nakita mo na ba itong may magaling sa TikTok ngayon, part ng LGBT, pero iba yung style niya. So yun, Tito Boy, hinanap ko siya sa Facebook. Tapos minessage ko siya. Sabi ko, gusto mong sumali mag-try sa I Can See Your Voice. Tapos yun, Tito This Boy. was before TNT? Yes po, Tito Boy. Ah, talaga? Nag-join mo na siya sa I Can See. When you got that call, ano yung naglaro sa isipan mo? Parang kinabahan po kasi that time pandemic pa ko. Yes. Nagdadalawang isip po kung tutuloy ba ako kasi feel ko mahirap talaga. Mahirap naman po talaga nung pagpasok. Pero tinake ko na po yung Risk. Yung risk. Kasi sayang po yung opportunity. How was that experience? Sobrang po, out of comfort zone na po ako that time. Like, pinasayaw na po ako. Hindi naman po talaga ako sumasayaw. Pinasayaw ka? Opo. Yung dance instructor po na galit na po sa akin. Bukas uwi ka na, pag di mo na yan, kabisado yung gano'n. So ako naman, na-challenge ako, kailangan ko ito, gawin ko ito. Talaga nag-practice ako sa sulok ng studio. Wala makakakita, sinara ko po. Talaga sayaw-sayaw ako. Piliin mo. Nakuha ko naman po talaga. At nanalo siya doon, Tito Boy. Opo, sa episode na yun. O tingnan mo. Correct. Jan, ikaw, your story. Lagi pong kinakwento ng parents ko, mga 3 or 4, kumakanta daw po ako sa harap ng videoke machine. Tapos hindi, kung ano-ano lang daw po yung sinasabi ko, pero nasa tono. So parang doon po nila ako, parang doon sila na-encourage na, ipa-voice lessons nga natin siya. Pero hindi yung contests ko po was nung bata lang po ako, and then nag-aral po ko. And then, tsaka po ako nag-resume ng pagsali ng contest nung TNT na lang din. If I'm not mistaken, sumali ka sa, diba? Little Big Star. Little Big Star po. Nag-Little Big Star you po ako did? nung Kaninong batch? Killer Jake Cyrus po. Apo, Okay. nasa Little Division po. Wow, interesting. Di ba? Pero after that, you stopped. Yes po. Studies, and Apo, then... studies, and then nag-perform din po ako sa Walang Tulugan. Naging alaga po ako ni Tatay Germs. And then, nag-college. And then, tsaka po ako nag-join ng TNT kasi pinilit po ako ng mama ko. May one time na sabi niya, aalis tayo. Tapos natulog lang ako sa biyahe. Pagising ko, nasa mall kami. Sabi ko, parang alam ko to. Pinilit niya po ako mag-audition, pero sabi ko hindi. So, umuwi po kami. And then, pinilit niya po ulit ako for the second time. Tsaka po ako nag-audition ng TNT. Pumayag na po ako. Bakit hindi ka pumayag the first time? Ayoko po talaga, Bakit? Tito Boy. Siguro po, yung insecurity din nung time po na yon na hindi ko pa masyadong kilala yung sarili ko, and parang lagi ako naniniwala sa kung anong sasabihin ng iba na pag ganyan ka, walang makikinig sa'yo. Or yung time po kasi na Anong pag ganyan ka? pag mataba, parang pag ganun po, pag tinignan The usual, nila ako, oo. yung usual na kung ano yung sa tingin ng society, parang hindi naman sila makikinig sa akin. So, parang during those times... At naniwala ka? Naniwala po ka, Tito Boy. Until parang nag-post po ako sa Facebook ng cover, and then nag-viral po siya, and then parang, possible pala yun na they will look beyond kung ano yung nakikita nila and just listen to my voice, and i-accept lang kung ano. What you put out there. Apo, ganun. Mas naging confident po ako habang tumatagal yung panahon. And then, But it's a journey. It's not easy. yes po. So, Kasi the noise doesn't stop. yes po. Until today. Di ba? Apo. Until today. Apo.
Yung TNT, when you finally joined, paano ang preparasyon? I mean, same story as Raven. Nung sumali po ako ng season 2 ng TNT and then umabot po ako ng semifinals and then natalo po ako doon. Pero nung time po kasi na yun, hindi ko pa talaga alam kung ano po yung kaya kong i-offer. And then nung season 3 po, sumali po ulit ako. And then doon ko na-realize na hindi lang yung contest pala or yung singer that I am, hindi necessarily yung pag-hit ng high notes or yung pagpaganda. Nung nag-focus na po ako on the storytelling, parang mas doon ko naramdaman kung ano yung purpose ko as a performer. Wow. Parang ganun po, yung every time na I sing a song, I always mean it. Parang every time na binabasa ko siya, I find a past experience or magna-navigate ako na, ganito yung pakiramdam nun. Naramdaman ko na ba yun? And then, i-apply ko siya through the song. Sina-challenge ko din po yung sarili ko, Tito Boy, na kahit same song yung kinakanta ko, laging may ibang approach ako every Sample. time. Totoo yun, Tito. You know, a lot of people are interested because, yes, you are a storyteller. Pero yung halimbawa, when you sing one song, depende kung ano ang interpretasyon mo ngayon. How do you make it different? I mean, just a couple of lines, but let's do one song. Siguro po sa chorus, kung pwede ko siyang gawing intimate na, "'Cause every time you hurt me, the less that I cry." Or may ibang araw po na parang mas nanggagaling siya sa may hurt and desperation na, "'Cause every time you hurt me, the less that I cry." Parang iba yung intimacy. At saka iba yung hugot, iba yung intensity. Just to add lang dyan, Tito Boy, minsan mahirap kumanta ng pare-parehas yung kantang kinakanta mo. Oo. Kasi nagkakaroon ng song fatigue na tinatawag. No? So, lalo na pag nasa contest ka, Tito Boy, pag palagi ka nagpa-practice, tapos same song lang, minsan pag nasa stage ka na, wala ka ng passion sa song na yun eh. Kasi naumay ka nakaka-practice. Jerwin, when you coach, what exactly do you do in the context of creating versions, halimbawa? Ibinabagay mo ba sa kanila? Do you go to the text, to the lyrics? What does coaching do? Sa akin naman, Tito Boy, bilang isang coach, importante sa akin muna na magkaroon tayo ng emotional connection po. So, dapat makalala mo na kita para alam ko kung paano ka atakihin. So, doon ko malalaman kung ano yung strength mo and weakness mo as a singer. Binabagay ko po yung kung paano nila kinakanta yung isang song. Hindi ko parang dinidiktahan na dapat ganito yung style mo. Ini-improve po namin kung anong klaseng singer, ano siya. So, yun po. Parang ini-improve ko lang po yung style niya po, Tito It Boy. helps that you are a singer. Yes po, Tito Diba? Boy. Ang laking bagay siguro, nun. no? Oo. Na nagagawa ko rin yung mga gusto kong ituro sa kanila. Natatakot ka to go beyond your comfort zone? Before po, Tito, natatakot ako. Pero ngayon po, parang, Parang palaban ka na nga eh. opo, Oo. parang na-feel ko Ibang sa laban, sarili Tito. ko. Oo, hindi. Pero, Charing! Lalabahan nakita ko to, yung launch, yung media ko natin sa Karma, meron na siyang stance na, meron na. Correct. Yes po. Kaya gusto ko lang siyang tanongin, no? Kasi hindi naman palaging may gantong opportunity. No? Hindi ka ba na-pressure na kasama mo si Anton tsaka si John Mark sa isang project? Na-pressure ko, syempre. Like, ito agad. Parang ganun. Tapos si Tito Boy ba? Sabi ko, ito agad. Parang medyo, Pero sabi ko, mas nangibabaw pa rin yung, excitement tsaka yung happiness na makatrabaho sila. Oo. Yung Papa Hallelujah, anong feeling mo pag kinakanta mo? We pray for benediction. We pray for a better, just and happy life. We cry for attention, for people to see and hear us. For me po yung kanta po kasi parang holy siya. Kasi patungkol nga po talaga sa Santo Papa. Nilalagyan ko po talaga siya ng sariling style. Para po malabas ko dun yung emotions. Ako naman, ang dating mo sa akin during the MediaCon, parang kang bata na nagsusumbong. What's the first line? Maraming salamat. Oo, yun. Yung parang, parang siyang bata. And then, the way you end it, that last line, yung inuulit mo, do it. Ako'y anak ng Diyos,
sabi ni Papa, sabi ni Papa. Diba? Para siyang bagets na, anak ako. Diba? Ito, ang ganda-ganda panoorin na parang, wow, she's telling her story. Ganda, di ba? Yung Diyos ko, when you sang it during the MediaCon, deliberate yon na you attacked it so differently na hindi pa namin napapanood. Diyos ko po, sana'y mga puso nila'y mahipo ng makapangyarihan at napakabuting puso. Diyos ko po, sana'y makita nila na ako rin ay anak mo. Siguro po yung moment nung Doon na po humugot talaga. ka. Kasi naalala ko lang po ulit nung sinabi niyo pa after na intimate nga pala talaga siya. Siguro nung moment po na yun, Tito Boy, parang yun yung nafe-feel ko eh. Kumbaga, sabi ko nga po na yung mga words na yun are things na nasabi ko na rin in one way or another sa buhay ko. So, parang nag-reflect lang din ako sa experiences ko sa life from start to end nung Diyos ko po. Kaya, ganun po siguro yung naging ano niya sa akin. Kasi, iba yung katahimikan. Remember, yung, wow, meron kang tapang at lakas doon sa end mo during the MediaCon. It was, what was that? Di ba? Siguro po yung ano, instead na parang naging prayer siya, mas parang nagmamakaawa ako. Yun. Parang doon po ako nanggaling nung... At saka ang sarap nun because in another performance, you can go back to another way of doing it. And then the moment will tell you. And then you become a young girl again. And ang ganda, di ba? Apo. How did you end it? Just ano? Mahalakak, tumadain, lumalaban, nagsusumamo. Diyos ko po. Yun, di ba? Yung parang, At yung mga umiiyak. Totoo, Diba? ang dami nakita. I remember that moment. But thank you, Lord, for, making all these songs possible. Yes po. Thank you po, Tito At saka Boy. thank you talaga rin. Thank you so much. Hindi ko alam kung paano tayo pinagtagpo-tagpo. Alam ko, Jerwin was instrumental, but beyond that, this could not have been an accident. This was meant. Di ba? Sa dami namang pinagdaanan nating dalawa. Na-emotional tuloy ako. Diba? Totoo, Sa dami ng ating pinagdaanan, Jerwin, dinala tayo ng Panginoong Diyos dito. Kaya ako nais ko lamang magpasalamat. Salamat. Maraming salamat po sa inyo, Tito. Thank you so much. Can the two of you just do the chorus or a part of Ideal World? Just to end this. I am dreaming of an ideal world, but it's a world that is real to me. If it's not here yet, then do not forget that I ain't here to be you. I'm here to be me. I am dreaming of an ideal world, but it's a world that is real to me. If it's not here yet, then do not forget that I ain't here to be you. I'm here to be me. I just wanna be happy. I just wanna be gay. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.